Oh, mabuti, base ka na. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Hindi po ako tiyo. Asa po ba tayo? Ah, magantay na muna tayo. Kaya ko, isa sa mga panauhin natin ang magsasabi patungkol sa inyo, ma. At nakikiramay na pala ako sa'yo. Makikiraman? Sa totoo lang, Iho, may isang taon nang namayapang yung ama. Hindi namin naibalita sa'yo sapagkat hindi namin malaman kung nasaan ka sa Europe. Utang na loob. Tila ito yung magandang biro, tiyo. Go. Hindi ito biro, bagkus katotohanan lamang. Totoong namayapang ng ipang. Go. Go. Tanggapin mo ang aking pakikiramay iyo. Batid kong mahirap mawala ng mahal sa buhay. Go. Wait, bakit siya namatay? Bago umalis, ang amay malakas pa. Hindi ko manuwant yung tiyago. Ano ang totoong sanhi sa pagkamatay ng aking ama? Go. Mahaba-habang pag-uusap ang kakailanganin natin. Ngunit kailangan na natin umalis. Makapaghintay ang pagtitipon, senyor. Hindi ang mga bisita, sapagkat mapapahiya ako sa kanila. Pangako, pagkatapos ng pagtitipon na ito, pagtatapat ko na ang lahat ng aking nalalaman sa iyo. Go. Bakit di na lamang ngayon? Kalapatan ko pong malaman kung ano nangyari sa aking ama. Go. Iyo, hindi pa ito ang tamang oras para dyan. Ano natin hinihintay na tayo sa baba? Go. Iyo, hindi pa ito ang tamang oras para dyan. O siya, sige na. Antayin kita sa baba. Magpalamig muna kayo sa loob, Doña Victorina Aquino Augusto. At kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiya magsabi kay Pepay. So, balit ako'y aalis muna para sunduin si Maria. Napakainang Isabel, agarang kanat umalis at kasama ang anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Adios. Adios. Bakit ba tayo pinapatawag ni Kapitan Tiago? Darating daw kasi ang anak ng yumao. Darating daw kasi ang anak ng yumaong kaibigan ni Kapitan Tiago. Dapat pala hindi na lang ako pumunta dito. Aksaya lang sa oras ko. Para lang sa isang indio. Oh, narito na pala sila. Kinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang aking kaibigan na si Don Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael, na napili sa bansang Europa ng 7 taon upang makapag-aral ng mataas na antas na edukasyon. Ipinalulugod ko po kayo makilala lahat. Lahat. Ikinararangal ko. Makilala ka, Jesus Moipa, anak ni Don Rafael. Siya ay nag-aral sa Europa ng 7 taon upang makapag-aral ng edukasyon sa mataas na antas. Kaninat kayo at maghanatay ng pagkain sa mesa. Kamusta naman, Ginoong Ibarra, ang iyong paninirahan sa Europa ng 7 taon? Mabuti naman. Marami akong natutunan na iba't ibang kultura mula sa kanila. Ngunit, hindi pa rin ikukumpara ang sariling atin. Anong sabi mo? Ngunit, hindi ko pa rin ikukumpara ang sariling atin. Anong sabi mo? Nag-aaksaya ka lang ng pera para matutunan ng mga bagay na iyon. Maski batang nag-aaral ay alam yun. Paumahin po, pero ako'y malagang pupuntahan pa. Ako'y maunan sa inyong lahat. Pero darating na si Maria Clara. Papalito po ako bukas. Ngunit may pupuntan ako hindi dapat ipagpalipat.
Paalam na, Ginoong Ibarra. Ano yung mga kabataang pinapadala sa Europa? Dapat na itong tulungan. Binata! Kotin nyo yung tin. Ikaw pala. May dapat po kayong malaman tungkol sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. Tungkol po sa aking ama. Tama po. Tungkol sa iyong ama na namatay sa bilangguan. Namatay ang aking ama sa binangguan. Tingnan. Isang araw ay tinukso ng mga bata ang mangmang na taga-sigil ng buwis. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Marami siguro inaasikaso. Ay, hanggang ngayon, wala pa rin siya. Marami siguro inaasikaso. Lubos na akong nangungulila at sabik sa kanyang pagbabalik. Maria Clara. Mabuti naman at napunta ka rito. Kamusta ka na? Eto, mabuti naman. Halika, maupo muna tayo. Siguro'y ako'y limot mo na dahil sa 7 taon mong pamamalagi sa Europa. Mahal ko. Kahit saan akong lugar ang pagkakas, kailangan kitang naalala. Ibig mo bang sabihin ay Kahit saan man akong lugar mapadpad, kailangan kitang naalala. ibig mo bang sabihin ay wala kang ibang nakikitang magagandang bilag doon sa pinuntahan mo? Maraming mga isda sa karagatan. Hindi ko papalit ang isang pwerda sa silanganan na aking mabalik-balikan. Hindi ka pa rin nagbabago. Natatamis pa rin ang iyong pananalita. Ibig mo bang sabihin na wala kang ibang nakitang magagandang bilag doon sa pinuntahan mo? Maraming mga isda sa karagatan. Ngunit hindi ko papalit ang isang pwerda sa silanganan na aking mabalik-balikan. Hindi ka pa rin nagbabago. Matatamis pa rin ang iyong pananalita. Hindi ka pa rin nagbabago. Matatamis pa rin ang iyong pananalita. Balik-balik ka lang yung kamay niyo, ah. Talaga po, ha? Tuturuan kita. So, ganito ang tamang pananahit. Kailangan mo lang siyang i-ribbon dito. Try mo nga. Marunong ka ba? Oo. Kung salita ka tayo. Sige, tinuturoan mo siya magtahi. Tapos eto, kailangan mo lang dito. Kung nalilito ko lang. Oo, dahil. Ayan. So, ganito na siya. Di ba kanina pinold-fold mo siya? Mahal ko, kailangan ko na pala bukas pumunta sa San Diego. Dahil bukas ay araw ng mga patay at kailangan ko bisitahin ang yumaong kong ama. Naunawaan kita. Mag-iingat kang mahal ko.
Di ba pa babae pag dito sa tiyan? Yun lang. Dapat Go. Casual lang, walang ngingiti ah. Go. Ano sabi mo? Senyor. Tinapon mo lang yung bangkay na nandito? Opo, Go. Pakita mo opo. Opo, umuulan po kasi nung panahon na yun at mabigat yung bangkay. Kaya tinapon po namin sa ilog. Go. Padre, anong ginawa mo sa aking ama? Binata, nagkakamali ka. Wala akong ginawa sa iyong ama. Kung hindi ikaw, sino? Sino ang gumawa ng mapangas na ganung bagay? Sa aking palagay, si Padre Damaso ang may kagagawa na yun. Nariyanangin na ng mga magnanakaw. Tila hindi niya alam ang ginawa ng kanyang mga anak. Matapos magnakaw ng salapi ang kanyang mga anak. Ibalik niya na kaya ang pera, Bin? go. Naibalik niya na kaya ang mga ninakaw ng kanyang mga anak. Nakakaawa ang pamilya nila. Diyos ko. Okay. Go. Magandang umaga po. Pwede ko po bang makita ang aking anak na si Crispin? Huwag ka na magkaila-sisa. Pagkatapos magnakaw ng mga anak mo dito, ay tinatawag ko na kagad ang mga gwardiya sibil. Tama! Tama! Tumakas muna sila, umalis na sila dito. Huwag ka na magkaila-sisa. Pagtapos sila magnakaw ay umalis kagad sila dito. Dahil dyan, napag-utosan akong tawagin ang mga gwardiya sibil para takpin niyang mga anak mo. Marahil, andun na sila sa bahay mo. Ano ho? Go. Marahil ay andun na sila sa bahay mo. Ano ho? Diyos ko, kaawaan mo yung mga anak ko. Huwag mo silang papabayaan. Oh, di ba ikaw si Sisa? Nasaan na mga ninakaw ng mga anak mo? Halika, sumama ka sa amin. Hindi ka makakalaya hanggat hindi mo binabalik ang mga ninakaw ng mga anak mo. Ninakaw? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Hindi, sumama ka sa amin. Tawahan mo ko. Wag! Go. Halika, sumama ka sa amin. Halika dito. Nakakaawa po ako sa inyo. Wag po. Hindi. Pumasok ka dyan. Wag po yung mga anak ko po. Okay na yan. One. Go. Sinyo? Mga anak ko, nandiyan ba kayo? Spin? Silyo? Sabanasong damit ni Basilio. May dugo. May dugo. Wait lang. Ganyan ka lang, Abi, ah. Ginoo,
Dito po itinapon ang bangkay ng inyong ama. Maraming salamat sa iyong pagkontrol. Walang anuman po yun. Malaki po ang utang ng loob ko sa inyong ama. Dahil po sa kanya, maraming bata ang nakapag-aral. Kung gayon, dapat ko palang ipapatuloy ang simula ng aking ama. Ano pong ibig niyo sabihin? Oo, magpapatayo ako ng paaralan upang marami kong bata maturuan. Talaga po? Maraming salamat po. Walang anuman. O sige, ako mauna na sa iyo at may malaga pa akong pupuntahan. Mag-ingat po kayo, Ginoo. Ikaw rin. Magandang umaga po, Mang Tasyo. Oh, magandang umaga rin, Ginoong Ibarra. Tuloy po kayo. Kinararangal ko kayong maging panauhin ngayon. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Tuloy po, tuloy po. Go. Maraming salamat, Ginoong Ibarra. Umupo po kayo, Ginoong Ibarra. Ano po mang paglilingkod ko sa inyo ngayon? Ibig ko po sanang bigyan niyo po ako ng payo. Katulad ng pagpapapayo niyo po sa aking ama. Tungkol po sa pagpapatayo ng paaralan. Kung ako po ang inyong tatanungin, ay dapat sumangguni kayo sa kura mismo. Sila po ang may lakas at kakayahan at tungkulin sa mga ganitong bagay. At kakailanganin nyo na rin ho ng lakas ng loob upang maging gabay sa adhikain na ito. Paano po kung ako yung may bigo? Kung ikaw ay mabibigo, kailanganin mo nang isipin na ginawa mo ang iyong buong makakaya at lakas ng loob upang maging tanglaw sa lahat. Naniniwala ako sa inyo. Hindi na sayang ang pag-asa ko magtamo ng mabuting payo. Sa ngayon, mauna na po ako. Mag-iingat ka, Ginoong Ibarra. Maraming salamat. Go. Tita, bakit ka umiiyak? Tia Isabel, ginawa ko ko regalo sa Ibarra. At hanggang hindi siya inaalisan nito, ay pinagbabawalan ako ni Ama na makipagkita sa kanya. Iha, hindi ka naman natatama. Iha, hindi ka naman mamamatay si Padre Damaso. Kaya nakakasigurado kung patatawarin niya pa si Ivan. Hindi ko po alam, Tia. Ngayon na nandito ko po, ay may kinalaman si Padre Damaso sa pagpapasya ni Ama. Papa! Ang pinangangabahan ko nangyari sa Bill ay nangyari na. Anong ibig mo sabihin? Inuutos sa akin ni Padre Damaso na sirain ko ang... Inuutos sa akin ni Padre Damaso na sirain ko ang kasal ni na Maria Clara at Ibarra. Dana iya. Ang sabi sa akin ni Padre Damaso, may ipapakilala siyang binata na kamag-anak niya at inala ang katipan mo. Kahibangan niyo yan. Anong akala niyo? Anong akala niyo? Anong akala niyo? Parang pagpapalit lang ng damit at pagpapalit ng kasintahan? Kausapin mo ang arsobispo. Kasi hindi mo kausapin ng mga arsobispo. Isabel, kung ano sinasabi ng Friday, ay yun lamang susundin na arsobispo. Sa ngalan ng Espanya ay pagbuksan ng pintong ito. Kung hindi ay gigibayin namin ito.
Nalilito na mga mauusig. Magandang gabi, Guardia Civil. Magandang gabi, Crisostomo Ibarra. Nakatanggap kami ng balita na ikaw ang pinuno ng mga rebelde. Wala po akong alam sa pinagsasabi nyo. Sumama ka na lang, Ginoong Ibarra. Ako'y sasama ng matiwasay at payapa. Di na kailangan paabutin sa pagdakip. Kaya ngayon, hayaan nyo ako itampal sa inyo ang sakit ng lipunang ito na mas lalong pinalala at lumalala sa inyong lahat. Marahil, pagkatapos nito ay mabibilanggo ako sa isang gawa-gawang kasalanan. Wala naman akong kinalaman, katulad lamang ng sa aking ama. Hinatulan ng kamatayan sa isang kasalanang imbento at imbento lamang ng kapangyarihan. Ngunit, aaminin ko sa inyo, kung ako'y nagkasalaman, ako'y nagkasala sa bayang ito. Dahil ako ang nagmamangmangan na hindi maaaring mangyari muli iyon sa aking ama. Nagmimistulang pilay at ginagamit ang saklay ng kapangyarihan ng mga dayuhan. Saka gusto ang makatulong sa bayan ko. Ngunit kailangan kong bumukod sa kanila. Ako ay nagbimingihan sa hinigpis ng ina. Katulad ni Aling Sisa, naninakaw ang dignidad at buhay ng kanyang mga anak, kinuha sa kanya at nagbulag-bulagan lamang ako at hindi siniwalat sa aking mga kaibigan. Pinilit kong pumikit sa mga katiwalian, sa pang-aabuso at pang-aalipusta ng mga dayuhan na yan. Sa ating mga ama, sa ating mga ama, mga ina, mga anak, at mga kapatid, mayaman man o mahirap, wala silang pinipili, basta may dugong Indio. Tinatanggalan tayo nila ng dagan at winawasak nila tayo. Dahil dito, nawasak nila ang ating kinabukasan. Nang sa gayon, ay masakop na tayo sa kanilang mga kapangyarihan. Hanggang sa tayo ay maging mahina, magkasakit at tuluyang mamatay. Ang bayang ito ay may cancer, isang malubhang sakit na matagal nang dinadain ng ating lipunan. Minana pa sa ating mga ninuno, tanambak sa ating pamilya. Maging sa ating lupang sinilangan, kaya ngayon at oras na para ialay ko sa pamilya. Maging sa ating lupang ating sinilangan. Kaya ngayon at oras na para ialay ko sa simbang ito, itong bayan nating may sakit, kung kaya't patawarin niyo ako sa gayon, maninig niyo ang aking dasal, mabigyan natin ng lunas ang bayang ito. Parang awa nyo na, Santiago, o aking dinggin nyo, damayan nyo ako, dinggin nyo ang aking sambayanan, dinggin nyo kami, ng mga kami, ng mga ninakawan ng kapangyarihan. Action! Sa ngalan ng mga ama, mga ina, mga anak, at buong bayan ng Santiago, ako ay humihingi ng tawad sa inyo, sapagkat ako'y nagkasala sa harap ng Diyos, sa harap ng bayang ito, at sa harap ng maraming tao. Ako'y dinggin nyo! 2, 3, go! Dinggin nyo kami! Dinggin nyo kami! Action! Kunin nyo na siya. Charot, ganun sa'yo. Go. Sabihin ako sa iyo, alam niyo ba, ikakasal na si Maria Clara? Pero nakakulong si Crisostomo Ibarra. Kay ikaw talaga? Eh, sino nagsabi sa'yo na kay Crisostomo Ibarra siya ikakasal? Hindi kay Ibarra, di kanino pa? Eh, di kanino pa? Kay Don Alfonso Linares, yung kamag-anak ni Padre Damaso. Kawawang binata.
Nasunugan na nga ng bahay, nabilanggo, ngayon nawala ng katipan. Kawawang binata. Go. Ikaw na ang bahala sa mga kawal. Ako na ang bahala magligtas kay Ginoong Ibarra. Go. Tapos, Go. Sige, Elias, umalis ka na. Go. Sige, salamat sa'yo. Okay lang yan, tapos yun doon na malapit. Siguro dito ka prevent. Tapos yung pag-approach ko doon, tsaka yung pag-malapit. Hindi pala makalapit kasi may ganito. Go. Ginoong Ibarra. Elias. Tataas tayo. Go. Sige, punta na kayo din. Palagay po ako natuklasan na ngayong pagtakas din ng Ibarra. Yamang isang ating kapalaran kung sumama ka sa akin sa ibang bansa. Pero, natuklasan na tayo. Magtawag kayo sa ilalim ng damo, Ginoong Ibarra. Huwag kayong lalabas. Ako'y tatalon upang akalain nila na wala nang laman ng bangka. Go. Ayun si Ibarra! Go. 3, go. tagal niya lang ako itang. Inay! 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 Ako to, si Basilio. Ang anak mo. Inay! Inay! Ano nangyayari sa'yo? Inay! Sino ka? Ang anak mo. Ako to. Si Basilio. Inay. See you! Buhay ka! Anak ko! Nay! 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 Nay!